3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Alam mo ba ang nangyari noon sa Space Shuttle Challenger? Sabi nila noon na sumabog daw ito dahil sa pagkabasag ng external tank. May mga nagsabi naman na dahil naman daw sa sabotahe o pag-atake. Pero sa katunayan hindi yan totoo. Dahil may mas matindi pa palang dahilan. Kaya ito sumabog na ikinamatay ng 7 astronaut. Sa video na ito ay balikan natin ang mga nangyari noong mga panahong ito. Aalamin din natin kung ano ang naging sanhi ng pagsabog. At talakayin natin kung ano ang punot dulo ng proyektong ito. Kaya, simulan na natin. Noong January 28, 1986, maraming tao sa United States ang nakatutok sa telebisyon para panoorin ang paglipad ng Space Shuttle Challenger. Mas espesyal ang mission na ito dahil kasama sa 7 crew members si Krista McAuliffe, isang ordinaryong teacher mula sa New Hampshire. Siya sana ang magiging unang teacher na magtuturo ng lesson mula mismo sa kalawakan. Dahil dito, maraming estudyante at teacher sa buong Amerika ang sabik na naghihintay sa kanyang paglipad. Pero ang misyon na ito ay magiging isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng NASA. Para maintindihan kung bakit nangyari ang trahedya, kailangan munang malaman kung ano ang Challenger at kung bakit napakalaki ng tiwala ng NASA rito. Noong early 1980s, nagsimulang gumamit ang NASA ng Space Shuttle. Isa itong sasakyan na ginagamit para magdala ng tao at gamit papuntang space. Pagkatapos ng mission, pwede itong bumalik sa Earth at gamitin ulit. Isa sa mga space shuttle ng NASA ang Challenger. Unang lumipad ang Challenger noong April 1983. Matagumpay ang unang mission nito at pagkatapos noon ay sunod-sunod pa ang naging flight nito. Bago ang huling mission, 9 na beses nang matagumpay na nakalipad ang Challenger. Ilang kilalang astronaut din ang nakasakay rito. Kasama si Sally Ride, ang unang American woman na nakarating sa space. Kasama rin si Guyon Bluford, ang unang African-American na nakarating sa space. Dahil dito malaki ang tiwala ng NASA sa Challenger. Pagsapit ng 1986, marami pang misyon ang gustong gawin ng NASA. 15 shuttle flights ang plano nilang ilunsad sa loob ng 1 taon. Kasama rito ang pagdadala ng satellites at iba pang scientific equipment sa space. Isa sa mga nakatakdang flight ang STS-51L. Ito ang ika-10 misyon ng Challenger. May 2 pangunahing trabaho ang crew. Una, magdadala sila ng isang communication satellite na tinatawag na TDRSB. Tutulong ang satellite na ito para mas madaling makipag-ugnayan ng NASA sa mga spacecraft na nasa space. Pangalawa, dala rin nila ang Spartan Halley. Isa itong maliit na spacecraft na gagamitin para pag-aralan ang Halley's Comet. Pero mas naging sikat ang mission dahil sa 7 taong sakay ng Challenger. Ang commander ay si Francis Dick Scobie. Siya ang namumuno sa mission. Ang pilot naman ay si Michael Smith. Kasama rin sina Judith Resnick, Ronald McNair at Ellison Onizuka bilang mission specialist. Sila ang hahawak sa mga experiment at ibang gawain sa loob ng shuttle. Kasama rin si Gregory Jarvis, isang engineer na magsasagawa ng experiment sa space. Ang huling crew member ay si Krista McAuliffe. Hindi siya astronaut. Isa siyang teacher mula sa New Hampshire. Noong 1984, gumawa ang NASA ng program na tinawag na Teacher in Space Project. Gusto nilang pumili ng isang teacher na makakasama sa isang space shuttle mission. Mahigit 11,000 teachers ang nag-apply. Sa huli, si Krista McAuliffe ang napili. 37 years old siya noon. Bago ang mission, nag-training siya kasama ng mga astronaut. Tinuruan siya kung paano gumagana ang shuttle at kung ano ang gagawin kapag may emergency. May plano rin siyang magturo ng lessons habang nasa space. Ipapakita niya sa mga estudyante kung paano mamuhay at magtrabaho ang mga astronaut sa loob ng space shuttle. Dahil dito, maraming teacher, magulang at estudyante ang sabik na naghihintay sa launch. Para sa NASA, mukhang handa na ang lahat. Marami ng successful missions ang Challenger at kompleto na rin ang training ng crew. Pero habang papalapit ang araw ng launch, nagkaroon ng problema. Ilang beses na delay ang Challenger. May mga naging problema din kasi sa schedule, panahon at iba pang technical issues. Sa huli, itinakda na ang final launch sa January 28, 1986. Pero nung gabing iyon, sobrang lamig sa Kennedy Space Center sa Florida. Bumaba ang temperatura ng hanggang humigit kumulang 22 degrees Fahrenheit o nasa -5 degrees Celsius. Hindi pangkaraniwan ng ganitong lamig sa lugar. Dahil dito, nagkaroon ng yelo sa ilang bahagi ng launch pad. Mas malaking problema din ang epekto ng lamig sa O-rings. Ang O-ring ay rubber seal na nasa pagitan ng mga bahagi ng solid rocket booster. Ang trabaho ng O-ring ay isarado ng mahigpit ang pagitan ng mga bahagi ng rocket para hindi makalabas ang napakainit na gas mula sa loob.
May ilang engineers mula sa Morton Thiokol, ang company na gumawa ng solid rocket boosters, na nag-alala sa sobrang lamig. May mga nakita na silang problema sa O-rings sa mga naunang shuttle flights. Natatakot silang baka tumigas ang rubber dahil sa malamig na temperatura at hindi ito agad makasara ng maayos. Noong gabi bago ang launch, nagkaroon ng meeting sa pagitan ng NASA at Morton Thiokol. Sa simula sinabi ng ilang engineers na mas mabuting huwag munang ituloy ang launch dahil wala silang sapat na data para masabing ligtas ang O-rings sa ganitong kababang temperatura. Pero matapos ang discussion sa management, binago ng Morton Thiokol ang recommendation at pumayag na silang ituloy ang launch. Kalaunan, sinabi ng official investigation na may seryosong problema sa paraan ng pagdedesisyon bago ang flight. Kinaumagahan ng January 28, nagpatuloy ang paghahanda. Sumakay ang 7 crew members sa Challenger. Maraming tao ang nanonood, kabilang ang mga estudyante at teacher na gustong makita si Krista McAuliffe na makarating sa space. Bandang 11:38 ng umaga, umalis ang Challenger mula sa launch pad. Sa unang tingin, normal ang flight. Pero may problema na pala ilang sandali pa lamang matapos ang lift-off. Dahil sa sobrang lamig, hindi agad gumana ng maayos ang O-rings sa isang joint ng kanang solid rocket booster. Nagkaroon ng maliit na puwang kung saan nakalabas ang napakainit na gas mula sa loob ng booster. Sa simula, pansamantalang natakpan ng puwang ng mga naiwan na materyal mula sa pagsunog ng rocket fuel. Kaya nagpatuloy ang Challenger na parang walang problema. Habang mabilis na umaakyat ang shuttle, dumaan ito sa malakas na hangin. Gumalaw ng bahagya ang rocket at nawala ang pansamantalang takip sa nasirang joint. Doon muling lumabas ang mainit na gas. Unti-unting lumaki ang apoy mula sa kanang booster at tumama ito sa malaking external fuel tank ng Challenger. Ang tank na ito ang may dalang liquid hydrogen at liquid oxygen na ginagamit ng main engines ng shuttle. Makalipas ang mahigit 1 minuto mula nang mag-launch, lalo pang lumala ang sira. At sa loob lamang ng ilang segundo, nasira ang bahagi ng external tank. Nawalan ng suporta ang kanang rocket booster at bumangga ito sa tank. Kasabay nito, mabilis na kumawala at naghalo ang malaking dami ng hydrogen at oxygen. 73 seconds matapos ang lift-off, biglang nabalot ng napakalaking ulap ng apoy at usok ang Challenger. Sa harap ng libu-libong taong nanonood sa Florida at milyon-milyong nanonood sa telebisyon, nagkawatak-watak ang Space Shuttle Challenger sa ere. Umiwalay pa ang 2 solid rocket booster at nagpatuloy ang mga ito sa paglipad ng magkahiwalay. Dahil baka bumagsak ang mga booster sa lugar na may tao o barko, pinasabog sila ng Air Force gamit ang remote command. Samantala, nawalan agad ng signal ang mission control. Wala nang communication mula sa Challenger. Tahimik ang control room habang pinapanood ng mga engineers ang nangyayari. Sa buong United States, milyon-milyong tao ang nakakita sa trahedya sa telebisyon. Marami ring estudyante ang nanonood mula sa kanilang classrooms dahil kasama sa crew si Krista McAuliffe. Noong una, maraming tao ang nag-isip na agad namatay ang 7 crew members dahil sa malaking fireball. Pero nang makuha at suriin ng NASA ang mga bahagi ng Challenger mula sa Atlantic Ocean, may nakita silang mas komplikadong nangyari. Hindi pala tuluyang nawasak ang crew cabin nang maghiwa-hiwalay ang Challenger. Ang crew cabin ay ang bahagi ng shuttle kung saan nakaupo ang 7 crew members. Nang masira ang Challenger, humiwalay ang cabin sa ibang bahagi ng sasakyan pero nanatili itong halos buo. Ayon sa investigation ng NASA, ang puwersang naranasan ng crew nang maghiwa-hiwalay ang Challenger ay malakas pero malamang na hindi sapat para agad silang mapatay o magkaroon ng malubhang injury. Sa loob ng ilang segundo, bumaba rin ang puwersang nararanasan ng cabin. Ibig sabihin posible na buhay pa ang crew pagkatapos maghiwa-hiwalay ang Challenger. Pero hindi matiyak ng NASA kung conscious pa silang lahat. Nang humiwalay ang crew cabin, nawalan din ito ng normal na supply ng hangin mula sa shuttle. May emergency air pack ang bawat crew member. Kailangan itong buksan ng manual para magamit. Sa mga na-recover na air pack, may ebidensyang 3 sa mga ito ang na-activate. Ipinapakita nito na maaring may ilang crew members na nakagawa pa ng kilos pagkatapos maghiwa-hiwalay ang shuttle. Pero hindi sapat ang ebidensya para malaman kung gaano sila katagal na conscious. Mula sa taas na humigit kumulang 48,000 feet, patuloy pang umakyat ang crew cabin dahil sa bilis nito. Umabot ito sa halos 65,000 feet bago nagsimulang bumagsak pabalik sa Atlantic Ocean. Tumagal ng humigit kumulang 2 minutes and 45 seconds ang pagbagsak ng cabin mula nang maghiwa-hiwalay ang Challenger. Bumagsak ito sa dagat sa bilis na humigit kumulang 207 miles per hour. Napakalakas ng impact. Ayon sa NASA, umabot sa halos 200 Gs ang puwersa nang tumama ang crew cabin sa tubig.
Sobrang lakas nito at walang posibilidad na mabuhay ang tao sa ganitong impact. Dahil sobrang nasira ang cabin nang tumama ito sa dagat, hindi na matukoy ng investigators ang eksaktong dahilan at eksaktong sandali ng pagkamatay ng bawat crew member. Ang malinaw lamang sa investigation ay hindi sapat ang unang pagkawasak ng Challenger para sabihing agad na matay ang crew. Posibleng nawalan sila ng malay dahil sa pagkawala ng pressure at hangin sa cabin bago pa ito tumama sa dagat. Pero hindi ito tuluyang nakumpirma ng NASA. At habang hinahanap sa Atlantic Ocean ang mga katawan ng Challenger, mas marami pang ebidensya ang lalabas tungkol sa tunay na dahilan ng disaster at sa mga warning na mayroon na bago pa man mag-launch ang shuttle. Gaya ng nabanggit na sabi ko na kanina, tumagal ng halos 2 minutes and 45 seconds ang pagbagsak ng crew cabin bago ito tumama sa Atlantic Ocean. Pero may mahalagang tanong ang investigators. Buhay pa ba at conscious pa ba ang crew habang bumabagsak ang cabin? May nakita silang ilang ebidensya. Ang bawat crew member ay may emergency air pack na pwedeng buksan ng manual kapag nawalan ng normal na hangin mula sa shuttle. At apat sa mga air pack ang na-recover at may ebidensyang 3 sa mga ito ang nabuksan. Ibig sabihin, may ilang crew members na nakagawa pa ng kilos pagkatapos maghiwa-hiwalay ang Challenger. Pero hindi matukoy ng NASA kung sino ang nagbukas ng bawat airpack maliban sa ilang pagkakakilanlan sa equipment. Hindi rin napatunayan kung conscious pa ang crew hanggang sa mismong pagtama sa dagat. Posible kasing nawalan ng pressure ang cabin habang bumabagsak. Kapag nangyari iyon sa napakataas na lugar, maaring mawalan ng malay ang isang tao dahil kulang ang hangin. Ang problema, sobrang nasira ang crew cabin nang tumama ito sa dagat. Kaya hindi na malaman ng investigators kung nanatili ba itong sealed habang bumabagsak. Ang malinaw sa investigation ay hindi sapat ang puwersa ng unang pagkawasak ng Challenger para agad mapatay ang crew. Kaya posible na nakaligtas sila sa unang paghiwa-hiwalay ng shuttle. Pero hindi matukoy kung gaano sila katagal na conscious pagkatapos noon. Nang tumama kasi ang cabin sa Atlantic Ocean, sa bilis na 207 miles per hour, umabot sa halos 200 Gs ang puwersa ng impact. Wala nang posibilidad na mabuhay ang tao sa ganitong lakas ng impact. Dahil dito, sinabi ng NASA na hindi nila matukoy ang eksaktong dahilan at oras ng pagkamatay ng bawat crew member. Pagkatapos ng trahedya, agad na humarap sa bansa si President Ronald Reagan. Nagbigay siya ng mensahe para parangalan ng 7 crew members at ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito, kailangan nang malaman kung bakit pinayagang lumipad ang Challenger kahit may mga warning bago ang launch. Kaya bumuo si Reagan ng isang presidential commission na pinamunuan ni former Secretary of State William Rogers. Tinawag itong Rogers Commission. Ang trabaho nito ay imbestigahan ang tunay na dahilan ng Challenger disaster at alamin kung may mga pagkakamali sa desisyon ng NASA bago ang launch. Kinabukasan, January 29, nagsimula rin ang malaking recovery operation sa Atlantic Ocean. Nagpadala ng mga barko, aircraft at divers para hanapin ang mga bahagi ng Challenger. Isa sa mga barkong tumulong ay ang USS Preserver. Hindi lang mga piraso ng shuttle ang hinahanap nila. Kailangan din nilang mahanap ang crew cabin at ang 7 crew members. Habang tumatagal ang paghahanap, parami ang nakukuhang bahagi ng Challenger mula sa ilalim ng dagat. At makalipas ang ilang linggo, nahanap na sa ilalim ng Atlantic Ocean ang malaking bahagi ng crew cabin. Sobrang wasak na nito dahil sa lakas ng pagtama sa dagat. Pagsapit ng April 1986, natapos ang pangunahing recovery operation para sa crew cabin at nahanap ang mga katawan ng lahat ng 7 crew members. Pagkatapos nito, ibinalik sa kanilang mga pamilya ang mga katawan na pwedeng ma-identify para mabigyan sila ng maayos na libing. Ang ibang bahagi naman ay inilagay sa Challenger Memorial sa Arlington National Cemetery. Habang nagpapatuloy ang recovery, sinuri rin ng investigators ang bawat piraso ng Challenger na kanilang nakuha. Unti-unti nilang nabuo kung ano talaga ang nangyari. Lumabas sa investigation na hindi lang simpleng sira ng O-ring ang problema. May problema rin sa paraan ng pagdedesisyon sa loob ng NASA. Bago ang launch, may engineers nang nagsabi tungkol sa malamig na temperatura at sa posibleng epekto nito sa O-rings. Pero hindi umabot ng maayos ang concern na yun sa mga taong may final decision sa launch. Dahil dito, sinabi ng Rogers Commission na kailangan baguhin hindi lang ang rocket booster kundi pati ang safety system at paraan ng pagdedesisyon ng NASA. Matapos ang disaster, itinigil muna ang space shuttle flights. Inayos at binago ang solid rocket boosters para hindi na maulit ang parehong problema.
Marami ring safety changes ang ginawa sa buong shuttle program. Mahigit 200 modifications ang ipinatupad kasama ang pagbabago sa rocket boosters, crew safety equipment at management system ng NASA. Pagkatapos ng 32 months na walang shuttle launch, bumalik sa space ang NASA noong September 29, 1988. Ang Space Shuttle Discovery ang ginamit sa mission na STS-26. Matagumpay ang flight at ipinakita nitong pwedeng ipagpatuloy ang shuttle program pagkatapos ng malalaking pagbabago sa safety. Pero hindi doon natapos ang epekto ng Challenger. Si Barbara Morgan, na dating backup ni Krista McAuliffe sa Teacher in Space Project, ay nagpatuloy sa pagtatrabaho kasama ang NASA. Noong 1998, napili siyang maging full-time astronaut. At noong August 2007, nakalipad siya sa space sakay ng Space Shuttle Endeavour. Sa paraang iyon, natuloy ang pangarap na pagdugtungin ng classroom at space exploration na sinimulan ni McAuliffe at Morgan maraming taon bago nito. Marami sa mga bahagi ng Challenger na na-recover ay itinago sa mga dating missile silo sa Cape Canaveral. Noong 2015, nagbukas din ng NASA ng memorial exhibit na tinatawag na Forever Remembered sa Kennedy Space Center Visitor Complex. Makikita rito ang ilang personal na gamit ng crew at ilang totoong bahagi ng Challenger na na-recover pagkatapos ng accident. At kahit ilang dekada na ang lumipas, may mga bahagi pa rin ng Challenger na natatagpuan. Noong 2022, may malaking piraso ng shuttle na nakita sa ilalim ng dagat sa silangang bahagi ng Florida. Kinumpirma ng NASA na bahagi nga ito ng Challenger. Ang Challenger disaster ay hindi lang kwento tungkol sa isang maliit na O-ring na pumalya. Mas malaki ang aral nito. Kahit gaano ka-advanced ang technology, pwedeng mangyari ang disaster kapag hindi pinakinggan ang warning ng mga taong nakakaalam ng panganib. 7 buhay ang nawala sa misyon na dapat sana ay simbolo ng progreso. At dahil sa nangyari, napilitan ang NASA na baguhin ang paraan nito sa safety, engineering at pagdedesisyon. Ang pinakamahalagang naiwan ng Challenger ay isang simpleng aral. Sa mga mission na buhay ng tao ang nakataya, hindi dapat mas mahalaga ang schedule kaysa safety. Pero sa katunayan ay hindi lang Challenger ang huling malaking trahedya ng Space Shuttle program. Sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ulit ang Space Shuttle missions. Pero makalipas ang halos 17 years, isa pang malaking disaster ang nangyari sa Space Shuttle program. Ang shuttle na ito ay ang Columbia. Ito ang pinakaunang space shuttle na nakalipad sa space noong 1981. Sa mga sumunod na taon, marami pa itong naging misyon. At pagsapit ng 2003, nakatakda itong lumipad sa misyon na STS-107. Ang goal ng mission ay magsagawa ng iba't ibang scientific experiments sa space. Mahigit 80 experiments ang dala ng crew. Pag-aaralan nila ang epekto ng microgravity sa katawan ng tao, mga halaman, materials, at iba pang scientific subjects. 7 crew members ang sakay ng Columbia. Ang commander ay si Rick Husband at ang pilot ay si William McCool. Kasama rin sina Michael Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark at Ilan Ramon. Si Ramon ang unang astronaut mula sa Israel. Noong January 16, 2003, matagumpay na umalis ang Columbia mula sa Kennedy Space Center sa Florida. Sa unang tingin, normal ang launch. Pero humigit kumulang 80 seconds matapos ang lift-off, may isang bagay na nangyari na hindi agad napansin ng crew. May malaking piraso ng foam na natanggal mula sa external fuel tank ng shuttle. Ang foam na ito ay ginagamit bilang insulation para protektahan ang malaking fuel tank laban sa sobrang pagbabago ng temperatura. Nang matanggal ang foam, mabilis itong tumama sa harapang bahagi ng kaliwang wing ng Columbia. Sa bilis ng shuttle, malakas ang naging impact kahit magaan lamang ang foam. Ang tinamaan nito ay bahagi ng wing na may espesyal na heat-resistant material. Napakahalaga ng bahaging ito dahil kapag bumabalik ang shuttle sa Earth, sobrang init ng hangin sa paligid nito. Kailangan ng wing protection para hindi mapasok ng init ang loob ng spacecraft. Hindi nakita agad ng mga astronaut kung gaano kalaki ang naging damage. Nakarating ng maayos sa orbit ang Columbia at nagpatuloy ang mission. Sa loob ng mahigit 2 weeks, ginawa ng crew ang kanilang mga experiments at normal ang takbo ng kanilang trabaho. Pero habang nasa space sila, may ilang engineers sa NASA na nag-aalala tungkol sa foam strike. Gusto nilang malaman kung gaano kalaki ang damage sa kaliwang wing. May mga request na kumuha sana ng mas malinaw na larawan ng shuttle gamit ang powerful cameras mula sa ibang government agencies. Pero hindi ito naging priority dahil naniniwala ang ilang managers na hindi naman magiging malaking problema ang damage. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na may foam na natanggal mula sa external tank sa mga naunang shuttle missions.
Dahil ilang beses na itong nangyari nang walang disaster, unti-unting naging normal para sa NASA ang ganitong problema. At yun ang isa sa pinakamahalagang bagay na matutuklasan sa investigation pagkatapos ng aksidente. Habang nasa orbit ang Columbia, walang alam ang 7 crew members na may malaking butas na pala sa protection ng kaliwang wing. Natapos nila ang kanilang scientific mission at naghanda na silang bumalik sa Earth. Noong Pebrero 1, 2003, nagsimula ang Columbia sa re-entry. Ang re-entry ay ang proseso ng pagbabalik ng spacecraft sa atmosphere ng Earth. Sa bahaging ito, napakabilis ng shuttle at sobrang init ng hangin na tumatama sa labas nito. Kaya mahalaga ang heat protection sa ilalim at sa harapang bahagi ng wings. Habang bumababa ang Columbia, nagsimulang pumasok ang sobrang init na gas sa butas ng kaliwang wing. Unti-unting nasisira mula sa loob ang wing. Sa mission control, nagsimulang mawala ang readings mula sa ilang temperature sensors sa kaliwang bahagi ng shuttle. Sumunod namang nagkaroon ng kakaibang readings sa tire pressure ng landing gear. Hindi pa alam ng controllers kung ano mismo ang nangyayari, pero malinaw nang may problema. Sa labas ng Columbia, may maliliit ng piraso na humihiwalay habang mabilis itong dumadaan sa atmosphere. May mga taong nakakita mula sa lupa ng maliwanag na mga pirasong sumusunod sa shuttle. Habang lumalala ang damage, sinusubukan ng flight computer ng Columbia na panatilihing tama ang direksyon nito. Patuloy na humihina ang kaliwang wing. Bandang 9 o'clock ng umaga, kausap pa ng mission control si Commander Rick Husband. May pinapaliwanag sa crew tungkol sa mga nawawalang tire pressure readings nang biglang naputol ang communication. Ang huling transmission mula sa Columbia ay hindi na natapos. Paulit-ulit na tinawag ng mission control ang crew pero wala nang sumagot. Makalipas lamang ang ilang sandali, naghiwa-hiwalay ang Columbia sa himpapawid habang nasa ibabaw ng Texas. 15 minuto na lamang sana bago ang nakatakdang landing nito sa Kennedy Space Center. Wala sa 7 crew members ang nakaligtas. Mula Texas hanggang Louisiana, kumalat ang libu-libong piraso ng Columbia. Nagsimula agad ang isa sa pinakamalaking recovery operations sa kasaysayan ng NASA. Libu-libong tao mula sa iba't ibang government agencies at volunteer groups ang tumulong sa paghahanap ng debris. Halos 85,000 pieces ng shuttle ang na-recover. Katumbas ito ng humigit kumulang 38% ng buong Columbia. Pinag-aralan ng investigators ang mga pirasong ito para malaman kung saan nagsimula ang damage. Sa huli, nakumpirma nilang ang foam strike noong launch ang gumawa ng butas sa kaliwang wing. Nang mag-re-entry ang shuttle, nakapasok sa butas ang sobrang init na gas at sinira ang wing mula sa loob hanggang hindi na nito kayanin ang puwersa ng flight. Pero gaya ng Challenger, hindi lamang mechanical failure ang nakita ng investigators. Sinuri rin nila kung paano gumawa ng desisyon ng NASA bago at habang nasa misyon ng Columbia. Lumabas na matagal nang nangyayari ang foam shedding sa Space Shuttle program. Dahil maraming previous missions ang nakaligtas kahit may foam strike, nasanay ang NASA na isipin na hindi ito malaking panganib. Tinawag ito ng investigators na isang seryosong problema sa safety culture. Sa madaling salita, dahil paulit-ulit na nangyari ang problema ng walang disaster, unti-unti itong tinanggap na parang normal. Halos ganito rin ang nangyari sa Challenger. Bago ang Challenger disaster, may mga warning na tungkol sa O-rings. Pero dahil nakalipad naman dati ang shuttle kahit may signs ng damage, hindi agad nakita ng management kung gaano kalaki ang panganib. Sa Columbia naman, foam strikes ang matagal nang nakikita. At muli, may mga warning pero hindi nabigyan ng sapat na bigat. Dahil dito, sinabi ng Columbia Accident Investigation Board na hindi sapat na ayusin lamang ang nasirang bahagi ng shuttle. Kailangan ding baguhin ang paraan ng paghawak ng NASA sa safety concerns. Matapos ang Columbia disaster, muling itinigil ang lahat ng space shuttle flights. Mahigit 2 years walang shuttle na lumipad habang ginagawa ang mga bagong safety changes. Gumawa ang NASA ng mas mahigpit na paraan para suriin ang shuttle habang nasa orbit. Gumamit sila ng cameras at sensors para makita kung may damage sa heat shield pagkatapos ng launch. Nagkaroon din ng mga bagong procedure para kung sakaling may makita silang damage, mas maaga itong mapag-aralan. Bumalik lamang sa flight ang Space Shuttle program noong 2005 gamit ang Discovery. Pero malinaw na pagkatapos ng Challenger at Columbia, nagbago na ang tingin sa Space Shuttle. Ang sasakyang minsang ipinakita bilang isang reusable at regular na paraan ng pagpunta sa space ay napatunayang napakakomplikado at may malaking panganib sa bawat misyon. Sa kabuuan, 135 Space Shuttle missions ang isinagawa mula 1981 hanggang 2011. 2 sa 5 operational orbiters ang nawala sa disaster. Challenger noong 1986 at Columbia noong 2003.
14 astronauts ang namatay sa dalawang aksidenteng ito. Noong July 21, 2011, lumapag ang Space Shuttle Atlantis matapos ang final mission ng programa. Pagkatapos ng 30 years, tuluyan nang tinapos ng NASA ang Space Shuttle era. Ang Challenger at Columbia ay magkaibang disaster na nangyari sa magkaibang panahon at magkaibang bahagi ng flight. Pero pareho silang nag-iwan ng isang mahalagang aral. Hindi sapat na gumagana ang isang system ng maraming beses para masabing ligtas na ito. Kapag may paulit-ulit na warning, maliit man ang problema sa unang tingin, kailangan itong seryosohin. Dahil sa spaceflight, isang maliit na sira na hindi napansin o hindi pinansin ay maaring maging dahilan ng pagkawala ng buong spacecraft at ng lahat ng taong sakay nito.